Pinaalam ni Gilbert kay Nor na sikat siya sa Royal Capital at pagkatapos ay pinapili nito si Nor ng armas na gagamitin para sa kanilang duelo. Para kay Nor ay isa itong pagkakataon na kasamang magsanay ang isang mas mahusay pa sa kanya at pagkatapos ng ilang sandali ay nauna nang umatake si Gilbert at naiiwasan naman ni Nor ng walang kahirap-hirap. Ganun pa man ay namangha ang binata sa pulidong galaw ni Gilbert kaya kanyang naisip na nagsanay ng todo ang kanyang kaharap para marating ang ganitong antas. Pulido man ang galaw nito ay nababagalan naman si Nor sa atake ni Gilbert kaya kanyang napagtanto na hindi pa itinutodo ni Gilbert dahil siya ang kanyang kaharap kaya pinaalam ni Nor na hindi dapat siya magpigil. Dahil dito ay humingi ng pasensya si Gilbert at dinagdagan ang kanyang bilis na napansin naman kaagad ni Nor ngunit nagbibigay naman ng open na pagkakataon kapag iniwasan ni Nor ang atake ni Gilbert kaya naisip ni Nor na parang sinasadya ito ni Gilbert. Napapatanong na lamang si Gilbert sa kanyang sarili kung bakit hindi niya matamaan si Nor habang si Nor naman ay iniisip na isa lamang bitag ang ginagawa ng kanyang katunggali. Sumubok pa ng isang malakas na atake si Gilbert kaya napaatras si Nor na inasahan naman ni Gilbert kaya sinundan niya ito ng atake ngunit naiwasan pa rin ni Nor. Humiling si Nor na normal lamang ang ekspresyon ng mukha, nabilasan pa at dumating sa point na inisip nito na kung ibinigay na ba ni Gilbert ang lahat. Dahil dito ay buong lakas na inatake ni Gilbert si Nor at kanyang inakala na matatamaan na nito ang kanyang kaharap. Ngunit nagulat na lamang siya dahil nasa kanyang gilid na si Nor na walang kaano-anong sumuko sa laban. Napasabi na lamang ang binata na muntik na siya nang makaalis na siya ng kaharian habang ang mga tauhan naman ni Gilbert ay nagulat dahil may isang taong nakaligtas sa drug grave ng kanilang captain. Naalala ni Gilbert ang kanyang nakaraan bago pa siya bumalik ng Royal Capital na walang makatalo sa kanya pag nakahawak na siya ng sibat. Kahit sa village na kanyang pinuntahan para maghanap ng malalakas na kalaban ay hindi niya rin natupad pagkatapos niyang matalo ang malalakas na kalaban sa Royal Capital. Dahil dito ay pinaalam ng village elder na masisira na ang balance of power sa pagitan ng kaharian at katabing dayuhang kaharian kaya ang mga bansa ay naghahanap ng malalakas na sundalo. Bumalik ng Royal Capital si Gilbert at patuloy na mag-isang naghunting ng mga demonyo. Kapag may narinig din siyang malakas na sumali sa hukbo ay hinahamon niya ito agad at kanyang natatalo hanggang sa mapagod na siya sa kahahanap sa taong magbibigay sa kanya ng totoong hamon kaya ang naging tingin niya sa mga nakapaligid sa kanya ay mahihina. Nakita rin ng instructor kung gaano naiinip si Gilbert na may alias na Spear Sovereign na katumbas ng kanyang Sword Sovereign rank. Dahil dito ay tinanong ng instructor si Ines kay Gilbert ngunit kahit si Ines ay kampanting sinabi ni Gilbert na siya pa rin ang magwawagi dahil iba ang kalakasan ng Divine Shield. Mas gusto pa ni Gilbert kung mayroong mahusay na tao na katulad ng instructor kaya napag-alaman ni Gilbert ayon sa sagot ng kanyang kausap na parehas rin sila ng nararamdaman dahil tanging mga adventurers at sundalo lamang ang sinasanay nito na kasing lakas lamang ng kanyang hinliliit. Sinabi rin ng instructor na balang araw ay may lalabas ng hihigit pa sa kanya, sa kagustuhang malaman ni Gilbert kung anong klaseng tao ang nakatalo sa Minotaur dahil tingin niya ay walang kapangyarihan si Nor para patayin ang halimaw hanggang sa nakita niya mismo at naranasan kung paano iwasan ni Nor ang kanyang mga atake at napunta pa sa puntong ginamit na nito ang kanyang buong lakas, na mas mabilis pa sa speed of sound na kapag pinakawalan niya ito sa tao ay siguradong mamamatay ngunit iba ang naging resulta at dito niya pa natikman sa unang pagkakataon ang kanyang pagkatalo. Pag-alis ni Nor ay nagulat si Gilbert sa mga bakas na hindi niya alam kung paano nangyari kaya dito ay nanabik si Gilbert dahil meron ng isang tao ang nakaiwas sa kanyang pinakamalakas na atake. Iniisip pa rin ni Nor ang nangyari sa laban dahil akala niya ay mas lumakas na siya ngunit kahit na gumamit siya ng physical enhancement at feather step para maiwasan ang atake ni Gilbert ay muntikan pa rin siyang mamatay at inakalang nagpigil lamang si Gilbert kaya dahil dito ay magpapalakas pa siya ng husto. Kinabukasan ay ginamit na ni Nor ang espadang bigay ng hari at namangha siya sa resulta dahil mabisa ito pang tanggal ng putik kaya mabilis natatapos ang kanyang trabaho. Habang nag-iisip si Nor kung ano nga ba ang mga pwede niyang gawin kung sakaling walang nangangailangan ng kanyang serbisyo sa Royal Capital kapag nagkataon ay bigla namang dumating si Lin na tinanong sa Guildmaster kung nasaan siya para lamang hilingin sa kanya na gawin siyang apprentice. Tinanggihan naman kaagad ito ng binata sa kadahilanang wala na siyang maituturo pa kay Lin dahil napaka-talented nga nito ngunit hindi sumuko ang prinsesa at sinabing gagawin ng lahat tanggapin lamang siya ni Nor hanggang sa ipinakita niya ang mga kaya niyang gawin. Una siyang gumamit ng Ice Skull Dance kasunod ng Hellflare ang isa sa pinakamataas na antas ng magic. Pinakita rin ni Lin ang Mist Blade na isang sekreto ng 5th class na itinuro ng instructor na si Keru na may titulong The Sovereign Shadows.
Isang sagradong skill naman ng isang swordsman ang sunod na ipinakita ni Lin na tinawag niyang Divine Slash at may mga kasunod pa sana itong ipapakita kung hindi lamang siya pinahinto ni Nor ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya tinanggap ng binata. Akala ni Lin ay hindi pa rin siya karapat-dapat maging apprentice dahil sa paghindi ni Nor kaya pinaalam niya sa binata na kinilala na ng 6 na sovereigns ang kanyang kapangyarihan kaya naisip na lamang ni Nor na ipakita ang kanyang tiny flame para mapagtanto ni Lin na hindi siya ganun kalakas. Naalala ni Lin ang kwento ng mga instructor sa training school ng Royal Capital patungkol sa batang lalaki na walang talent na akala nila ay isang fairy tales lamang na nilikha upang magturo ng mga aralin. Nakumpleto ng 12-year-old na ito ang 6 na pinasukan niyang training courses na inakala ng karamihan na hindi nag-e-exist dahil kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay sisuko pagkatapos ng 3 araw sa 3 buwang kurso. Ganun din ang naiisip ni Lin hanggang sa nakita at nakilala niya ang akala nilang isang fairy tales lamang na mas maraming beses ang laki ng kanyang tiny flame kesa sa pinakamalakas na sorcerer sa mundo na si Okan na nabuhay ng higit 200 taon. Dahil dito ay napagtanto ni Lin na napakalakas talaga ni Nor dahil ang lahat ng 6 na class skill nito ay hindi pangkaraniwan at pinatunayan na ito ng binata ng tinalo niya at sinalag ang palakol ng Minotaur gamit lamang ang isang broadsword. Dahil sa motto ng Royal Clays family na ang may royal blood ay dapat malakas kaya gusto ring matutunan ni Lin kung paano makamit ang lakas na meron si Nor na kinakailangan niya para pamunuan ang kaharian kasama ng kanyang kapatid sa hinaharap. Nadiskubre rin ni Lin na ang pinakamataas na lakas na hinahangad ng mga nagdaang henerasyong sa royal family ng Clays ay makikita kay Nor. Sa kastilyo ay napapaisip pa rin si Rain kung bakit kay Nor na hindi kilala ang lahi binigay ng kanyang ama ang Black Blade na siyang relic na nakuha ng kanyang ama sa Dungeon of the Lost nang ito ay isang adventurer pa lamang kasama ang 6 sovereign. Ang Black Blade ay sobrang tibay na kahit anong skill ang gamitin dito ay hindi pa rin nagagasgasan at may halaga na higit pa sa isang sandata. Dito na nagkaroon ng idea ang prinsipe na umaasa ang kanyang ama kay Nor dahil napansin rin ito ang kaguluhan sa kaharian. Kaya maaari siyang maging isang secret weapon na kung may mangyari man sa hinaharap, sa Adventurers Guild ay kasama na ni Nor si Lin para maghanap ng quest na pangdalawahan kaya inoffer ng Guildmaster ang goblin hunting sa labas ng kabisera dahil kasama naman ni Nor si Lin na isang silver B rank kaya nagulat si Nor dahil ito ang una niyang quest na hindi pang F rank. Sa Forest of Beasts ang lokasyon na pupuntahan ng dalawa na may makakapal na puno na ibang-iba sa ibang kagubatan. Nang nakapasok na sila ay nagtaka si Lin dahil wala silang nakikitang mga goblin na parang hindi normal ngunit may na-detect itong halimaw sa hindi kalayuan kaya nagkasundo ang dalawa na ito ay puntahan. Pagdating sa lugar ay nagtaka si Lin dahil biglang nawala ang presensya ng halimaw kaya tinuloy pa nila ang paghahanap hanggang sa maramdaman ulit ni Lin ang presensya nito. Ngunit nang kanilang hinanap ay tila nakalutang na ang goblin sa ere kaya gumamit kaagad ng spell si Lin para mapalabas ang nakatago kaya dito na sila nagulat dahil kanilang nakita ang napakalaking goblin. Hindi pa nakakakita si Nor ng goblin kaya akala nito ay normal lamang ito kaya napatanong na lamang ito sa sarili na kung ito ba ang sinasabi ng mga adventurer na parang wala lang dahil ang mga goblin umano ang pinakamahina. Unang kita pa lamang ay alam na kaagad ni Lin na isa itong Goblin Emperor na nilikha ng tao mula sa genetic manipulation, isang subspecies ng Goblin King na itinuturing na isang banta at lumalakas pa ito kapag nakakakain dahil inaabsorb nito ang kapangyarihan ng kanyang kinakain. Nawala bigla ang takot ni Lin nang sinabi ni Nor na isang goblin lamang ang kalaban nila kaya ang buong akala ni Lin ay naramdaman na ni Nor ang halimaw kaya siya pumunta rito dahil noong una pa lamang ay excited na kaagad ito. Pagkain ang tingin ng goblin sa kanila kaya sumugod ito agad gamit ang mga binunot niyang malalaking punong kahoy ngunit kina-counter lamang ito ni Nor at pinapantayan ang lakas ng Goblin Emperor. Tinulungan rin ni Lin si Nor ngunit dahil sa sobrang bilis ay hindi nito matamaan ang halimaw at pagkatapos nito ay umatake na ito ng walang humpay ngunit hindi ito makalusot kay Nor. Dito na napansin ni Lin na mabilis mag-regenerate ang halimaw kaya ipinaalam nito kay Nor na ang mana stone nito sa noo ang puntiryahin. Sinubukan ng halimaw na atakihin si Nor ng sunod-sunod na kahit ang binata ay hindi ito kayang i-counter lahat ngunit sa tulong ng wind blast ni Lin ay nakaligtas sila sa panganib. Habang tumatagal ang laban ay nasa disadvantage ang dalawa dahil ang mana stone ang nagre-replenish sa kapangyarihan ng halimaw kaya naisip ni Nor na patamaan siya ni Lin ng kanyang wind blast na nakaharang ang Black Blade dahil kayang wasakin ng wind blast maging ang mga pader. Sinabayan ng dalawa ang atake ng halimaw gamit ang kanilang combo. Gumamit rin si Nor ng physical enhancement at feather step kasabay ng low heal kaya dahil dito ay natamaan ni Nor ng mabilis ang mana stone sa noo ng Goblin Emperor. Pinaubayan na ni Nor kay Lin ang pagtapos sa halimaw kaya dito ay sinunog ng prinsesa ang Goblin Emperor na wala ng kakayahang mag-regenerate pa.
Nakarating na rin ang nangyari kasama ang Mana Stone sa prinsipe dahil sa mga secret core ng kaharian at tulad ng naunang nangyari sa kuweba ay ang Magic Empire pa rin ang itinuturing nilang salarin. Nagulat si Rain sa sunod na sinabi ng secret core dahil hindi man lamang nila naramdaman ang seal ng halimaw dahil ayon sa kanyang kapatid ay ilang araw nang nasa lugar ang Goblin Emperor. Napaisip rin si Rain kung paano dinala ang napakalaking halimaw sa lugar na hindi man lamang nakikita hanggang sa ipinaalam ng secret core sa prinsipe na humiling ang Adventurers Guild ng investigasyon dahil patuloy na bumababa ang bilang ng mga goblins. Binigay rin ng Secret Core ang summary report ng kaduda-dudang nangyari sa nakalipas ng huling 3 buwan sa prinsipe.